May maraming mga Arabo na sa iba't ibang mga dahilan nangangailangan ng matinding proteksyon maging dahil sa kanilang kapangyarihang pampulitika, tunay na status o malaking yaman. Ang mga individual na ito ay sumusuporta sa ilang sa pinakamahigpit na mga team ng seguridad. Isang halimbawa ay si Mohammed bin Salman, hari na tagapagmana ng Saudi Arabia, o si Sheikh Mansour ng United Arab Emirates. Dahil sa malalaking investment at global na impluensya, ang mga personalidad tulad ng Prinsipe Bandar bin Sultan, isang pangunahing bahagi sa diplomasya, at si Queen Rania ng Jordan, kilala sa kanyang pagtutol, ay nangangailangan din ng mahigpit na proteksyon. Ngunit ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa dahil mayroong maraming iba pang mga Arabo na nangangailangan ng mataas na antas ng seguridad at ang kanilang mga dahilan ay parehong may dahilan. Si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang pinuno ng Dubai, ay kilala sa kanyang kahusayan sa pagmamalasakit sa kanyang kaligtasan. Ang lalaking ito ay hindi lamang kilala sa pagiging kilalang nagpabago sa isang disyerto patungo sa isang playground ng kasayahan, siya rin ay isa sa mga pinakamabigat na nasigurong mga Arabo sa mundo. Bakit kailangan ng napakahigpit na seguridad? Kapag ikaw ay namumuno ng isang pandaigdigang sentro ng negosyo at turismo, gumagawa ng mga mapanganib na desisyon at nagtatayo ng mga lungsod ng hinaharap, hindi lahat ay magpapadala ng palakpakan. Bantayan ng Sheikh ang mga malalaking proyektong tulad ng Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo, at ang mabilis na metamorphosis ng Dubai papunta sa isang mahalagang pandaigdigan na metropolis. Bukod dito, may mahalagang papel siyang ginagampanan sa pagtatakda ng mga patakaran sa militar at panlabas na relasyon ng United Arab Emirates na maaring magpakidigma sa ilang mga pambansang personalidad. Ang kanyang impluensya ay umaabot sa buong mundo. Ginagawang isa siyang kilalang personalidad hindi lamang sa gitnang silangan kundi pati sa buong mundo. Sa ganong kapangyarihan, hindi nakakagulat na siya ay mayroong isang eskwadrong seguridad na hindi mabibigyan ng kahit na sino, ang Jose Rizal. Binahagi namin ang mga puwersa ng elite, nangingibabaw na teknolohiya at isang matibay na kumbensyon na nagsasabing, huwag kang maglalakas loob. Kahit saan magpunta si Sheikh Mohammed, ang kanyang mataas na antas ng seguridad ay nagtitiyak ng kanyang kaligtasan, nagbibigay proteksyon sa kanya sa isang mundong hindi lahat ay sumusunod sa mga tuntunin. Ngayon mula sa kinang ng mga matataas na gusali sa Dubai papunta sa mabatong burol ng Jordan, ating itinutuon ang ating pansin kay Haring Abdullah II at hindi lamang dahil sa kanyang royal na posisyon, Haring Abdullah II. Siya ang nangunguna sa isa sa mga pinakamapanatag na bansa sa gitnang silangan, ngunit ang katatagan ay dala ang kanyang sariling mga hamon. Ang pagiging tagapagtaguyod ng kahinahunan sa isang rehiyon na tatak sa mga labis na pagsasanib ay naglalagay sa kanya sa gitna ng pansin. Bakit ang ganitong pangmalas na seguridad? Maayos, ang kanyang unit ng proteksyon ay hindi biro. Kami ay nagsasalita ng isang unit ng elite na sumasaklaw mula sa mga advanced na sistema ng pangangasiwa hanggang sa mga matindi ang training ng mga bodyguard, kasama na ang mga sariling puwersa ng espesyal na puwersa ng Jordan. Ang mga profesional na ito ay mga espesyalista, handang hadlangan ang mga banta bago pa man ito maganap. May malalim na koneksyon ng mismong hari sa military setting. Siya ay isang bihasang piloto at dating komandante ng mga puwersa espesyal na pinalalakas pa ang mga layer ng proteksyon sa kanyang paligid. Dahil sa posisyon ng Jordan bilang isang mahalagang kaalyado ng kanluran, lalo na ng Estados Unidos, ang pangangailangan para sa seguridad ay lumalakas. Bukod dito, sa harap ng maraming mga isyu sa politika na nasa laro, tiyak may mga individual na nais makita ang pagkawala ng balanse ng hari.
Kaya si Haring Abdullah II ay palibot ng isang seryosong kasamahang mga bodyguard. Kapag ikaw ay nakikipag-ugnayan sa napakaraming mga delikadong issue sa geopolitika tulad niya, mas mabuting mag-iingat kaysa sa magpagamot. Ibig sabihin, mahalaga ang maging sobrang maingat. Mula sa komplikadong larong politikal ng Jordan, lilipat tayo ngayon sa yaman at impluensya ng Qatar, kung saan si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ay kumuha ng sentro ng atensyon. Si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ang emir ng Qatar, ay hindi lamang ang pinuno ng isa sa pinakamayayaman na bansa sa mundo, ngunit pati na rin ang ministro ng Depensa at supremo tagapamahala ng puwersa militar ng bansa. Sa kanyang mga tungkulin, hindi nakakagulat na siya ay isa sa mga pinakanangangalagaang Arabo sa daigdig. Noong 2014, binuhay ni Sheikh Tamim ang isang mahalagang proyekto na nakatuon sa pagpapalakas ng personal na seguridad ng pamilyang namumuno na Al Thani. Ang proyektong ito, maikli lamang binanggit sa Tactical Weekly, ay hindi isang simpleng proyekto. Kasama ang paggamit ng mga advanced na kagamitan at itinakda ang mataas na mga gastusin. Bagamat mananatiling lihim ang eksaktong halaga, maliwanag na walang inalintan na gastusin upang tiyakin ang seguridad ng emir at ng kanyang pamilya. Bakit kailangan ng ganitong seguridad? Sa pamamahala ng isang bansa na may malawak na reserve ng langis at gas, pagtugon sa mga tunggalian sa gitnang silangan at pagiging host ng pandaigdigang mga kaganapan tulad ng FIFA World Cup 2022, ang pagkakaakit at pagiging may kaaway ay walang kakulangan. Sa isang mundo kung saan bawat kilos ay maingat na binabantayan, alam ni Sheikh Tamim na habang nakaupo sa isang kayamanan, hindi lamang itinatapat ang pinto, kundi itinatayo ang kalakangkuta sa paligid nito. Pagdating sa mga kilalang pangalan at pinaigting na seguridad, tayo'y dumidiretso sa Prinsipe Al-Walid bin Talal Al-Saud. Prinsipe Al-Walid bin Talal Al-Saud, hindi siya bago sa kayamanan o pangangailangang seryosong seguridad. Bilang isa sa pinakamayayaman sa mundo at miyembro ng pamilya Royal Saudi, mayroon siyang mas maraming zero sa kanyang bank account kumpara sa karamihan. Na may bilyon-bilyong dolyar na net worth, hindi nakakagulat na siya ay isa sa mga pinakanangangalaang Arabo sa mundo. Bakit kailangan ng ganitong seguridad? Kapag may mga pag-aari ka sa mga kumpanya tulad ng Citigroup, Twitter at Four Seasons Hotels, hindi maiiwasan na ikaw ay makaakit ng magandang at hindi gaanong maganda. Kilala rin siya sa kanyang mga pagsisikap sa pakikisama. Gayunpaman, hindi lahat ay natutuwa sa isang impluwensyal na bilyonaryo. Kumbinahin mo ito sa iyong kung minsan ay mapagkwestiyon na mga opinyon at mataas na pamantayan sa buhay, at magkakaroon ka ng isang resipe para sa matinding pangangailangan ng proteksyon. Habang marami ang nag-aalala sa pagkakalimot na isara ang mga pinto, pinaniniwalaang ng seguridad ni Prinsipe Al-Walid na walang sinuman ang makakalapit ng masyado. Maliban na lang kung mayroon silang kasunduan, siyempre. Ngayon, kung iniisip mo na ang mataas na profile na seguridad ay para lamang sa mga buhay, mag-isip ka ulit. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ang yumaong Pangulo ng United Arab Emirates, ay umaasa sa isang seguridad na tugma sa kanyang mararangyang impluensya. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, hindi siya isang simpleng pinuno. Ang lalaking namumuno sa isa sa pinakamayayamang bansa sa mundo ay si Sheikh Khalifa, na ang Abu Dhabi ay isang kayamanan ng langis. Mayroon siyang maraming dapat protektahan, kaya naman seryoso ang kanyang seguridad. Ang pagtanggap ng bilyon-bilyong kita mula sa langis, pamumuno sa isang kritikal na bansa sa Middle East, at paggawa ng mga desisyon na may malaking epekto sa pandaigdigang atensyon ay tinatabla ng pansin na hindi kailangan. Umaasa si Sheikh Khalifa sa first-class na seguridad. Binubuo ng mga matalinong pinagtuturuan, balistikong kagamitan at makabagong teknolohiya.
Ang kanyang pamumuno ay hindi lamang nauukol sa yaman, kundi kilala rin siya sa pamamodernisa sa United Arab Emirates at pagtaas ng kanilang international na perfil. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay nangangailangan ng malaking proteksyon na nagbibigay daan sa kanya na mag-focus sa pamamahala ng bansa ng walang alalahanin. Tulad ni Sheikh Khalifa, si Saad Hariri, dating pinuno ng Libano, ay nangangailangan ng mahigpit na proteksyon dahil sa maingay na larangan ng politika. Ang kanyang ama, si Rafik Hariri, na rin dating pinuno ng Libano, ay pinatay noong 2005 na nagtaas ng kamalayan sa mga banta na hinaharap ng mga pampulitikang personalidad tulad ni Saad araw-araw. Sa pagtahak ng landas ng kanyang ama, si Saad Hariri ay dumaraan sa mga komplikadong politikal na sitwasyon ng Libano, gumagawa ng mga desisyon na kung minsan ay nagiging sanhi ng pagkabalisa sa lokal at internasyonal na antas. Sa ganitong karanasan, hindi nakapagtataka na si Hariri ay isa sa pinakamahigpit na pinoprotektahang mga Arabo sa mundo. Ang kanyang security team ay matibay, may kasamang mga bodyguard, armored vehicles at advanced na surveillance. Sa isang rehiyon kung saan ang di kinakatiyakan sa politika ay araw-araw, ang pananatili sa ligtas ay hindi lamang isang babala kundi isang napakahalagang pangangailangan. Dahil sa kasaysayan ng kanyang pamilya, hindi handa si Hariri na magtaya ng panganib. Kung iniisip mong mahigpit ang seguridad ni Saad Hariri, maghintay ka lang hanggang marinig mo tungkol kay Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Madalas na tinutukoy bilang HBJ, siya ay hindi lamang isa sa pinakamaimpluwensyang personalidad sa gitnang silangan, kundi isa rin sa pinakamahigpit na pinoprotektahang mga Arabo sa mundo. Bakit? Ang paghalo ng isang bilyonaryo kayamanan at mataas na tala ng kontrobersya ay nagre-resulta sa isang security team na tila galing sa isang palabas ng spy thriller. Si HBJ, dating pinuno ng Qatar, ay may tinatayang net worth na mga $12 billion at isang kasaysayan na halos kasing dami ng isang listahan ng mga makapangyarihang internasyonal. Kasama siya sa matapang na mga investment tulad ng Harrods at The Shard at kilala siya sa kanyang pagkagusto sa luho, kabilang ang isang 300 milyon na super yacht at isang 179 milyon na Picasso. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa luho. Ang mga karagdagang hakbang sa seguridad ay bahagi ng dahil sa legal at politikal na tensyon. Mula sa isang kaso ng tortiyur na kinasasangkutan ng isang mamamayang Briton hanggang sa isang malaking pagnanakaw ng mga alahas na nababalot sa misteryo, ang buhay ni HBJ ay malayo sa karaniwan. Ang pangalan ng Sheikh ay dating iniuugnay sa mga sitwasyon ng mataas na panganib na nangangailangan ng isang pag-iingat kung gaano karami ang kanyang portfolio ng pamumuhunan. Habang patuloy siyang nagpapalakas ng kanyang koleksyon ng luho, ang kanyang team ng seguridad ay mananatiling mapanuri upang pigilan ang drama na gumawa ng isang paglabas. Samantalang nakatuon ang seguridad ni Sheikh Hamad sa pamamahala ng mga kontrobersya ng mataas na profile, hindi natin dapat kalimutan si Prinsipe Bandar bin Sultan na ang nakaraan sa diplomasya at politika ay naging isa pang pangunahing personalidad na may unang likhang proteksyon. Bilang dating embahador ng Saudi Arabia sa Estados Unidos at pangunahing personalidad sa politika Saudi, ang buhay ni Bandar ay lubos na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang prominente na papel sa diplomasya, lalo na sa panahon ng kanyang termino sa Washington, ay nagdulot sa kanya ng malaking pansin at siyempre sa malakas na seguridad. Ang pangangailangan ng seguridad ni Bandar ay hindi lamang nauukol sa mga mataas na profile na koneksyon, kundi nauugnay rin sa kanyang pakikilahok sa iba't ibang sensitibong issue, mula sa pagkokoordinasyon ng mga bilyon-bilyong kasunduan sa armaments hanggang sa pag-navigate sa mga komplikadong panggeopolitikang katubigan. Ang kanyang trabaho
ay nagdulot sa kanya ng mahalagang papel tanto sa pampulitika at internasyonal na larangan. Ang mga panganib ay mataas kapag ikaw ang taong nasa likod ng mga napakahalagang pakikipagkasunduan at mataas rin ang mga hakbang sa seguridad. Dagdag pa, naiuugnay si Bandar sa iba't ibang kontrobersiya sa loob ng mga taon, kabilang ang mga pahayag ng korupsyon at intriga. Ang kanyang team ng seguridad ay naririto hindi lamang para ipakita na sila ay nasa pinakamataas na pag-iingat, hinarap ang mga banta na lumilitaw habang isang mataas na antas na diplomat at tagapamagitan ng kapangyarihan. Para sa isang taong naglaro ng mahalagang papel sa internasyonal na politika at nahanap ang sarili sa sentro ng iba't ibang unos, maaaring matalino na magbigay pansin sa pagpapalakas ng kanyang seguridad at tiyak na ginawa ito ni Prinsipe Bandar. Habang pinangangalagaan ng seguridad si Prinsipe Bandar sa mga politikal na intriga, ang bagong papel ni Khalid Al-Mubarak Al-Sabah ay nangangailangan ng parehong impresibong antas ng proteksyon. Si Khalid Al-Mubarak Al-Sabah bilang bagong itinalagang prinsipe tagapagmana ng Kuwait ay sumasailalim sa isang matinding pagsusuri na kahit ang pinakamahuhusay na mga seguridad ay napapasiklaban. Ang detalye ng kanyang seguridad ay mahalaga para sa kanyang proteksyon sa komplikado at sa mga pagkakataon mapanganib na mundo ng mataas na antas ng politika. Ang posisyon ni Khalid ay naglalagay sa kanya sa sentro ng politika ng Kuwait na nagbibigay sa kanya ng malaking impluwensya, ngunit mayroon ding malalaking panganib. Ang kanyang mga dati ng mga pwesto, gaya ng Vice Prime Minister at Ministro ng Interior, ay nagpapataas sa kanya bilang mahalagang manlalaro sa politikal na paligsahan ng Kuwait, pumapagitna sa mga delikado at posibleng pumutok na isyu. Sa pangasa ng klase ng politika at mga panganib na kaakibat ng kanyang pangunahing papel, naging prioridad ang kanyang seguridad. Kaya bagaman isang karaniwang tao ay hindi kinakailangang magkaroon ng isang seguridad na katulad sa isang pelikulang Hollywood, ang papel ni Khalid at ang mga posibleng banta na kinakaharap niya ay nagpapatunay sa gayong mga pag-iingat. Sa pagtanggap ng bagong tungkulin na ito, madaling isipin ang kahigpitan ng kanyang detalye ng seguridad. Handang harapin ang anumang biglang pangyayari sa matinding laro ng politika na may mataas na panganib. Hindi lamang ang mga lalaking Arabo ang nangangailangan ng mataas na antas ng seguridad. Si Reina Rania Al-Abdullah na may kanyang impluwensyal na papel at pagpupunyagi ay hinihingan din ng maigting na proteksyon. Kinikilalang icon ng estilo at humanitarian, siya ay isa sa mga pinakamaiingatang mga babae sa mundo Arabo. Dahil sa kanyang kahalagahan bilang isang reyna at sa kanyang pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan, edukasyon at pagbabago panlipunan, hindi nakakapagtaka na ang kanyang seguridad ay nasa pinakamataas na antas. Ang trabaho ni Reina Rania ay nagbigay daan para sa kanyang pagkilala bilang isang globally recognized figure, ngunit ito rin ay nagdulot ng malaking pansin. Ginawa siyang target ng mga laban sa kanyang mga progresibong pananaw. Siya ay tumatayo bilang isang boses laban sa ekstremismo at tagapagtanggol ng kapayapaan na nagiging sanhi ng kanyang pagiging maingat. Kaya naman, ang seguridad niya ay nasa antas ng Pangulo. Ang kanyang team ng proteksyon ay kinikilala bilang binubuo ng mga highly trained na bodyguards, advanced surveillance systems at armored vehicles. Siya ay lagi kasama ng isang cohesive group ng security personnel na nagsisigurado ng kanyang proteksyon sa lahat ng oras. Kahit na siya ay nasa isang international conference o bumibisita sa mga lokal na komunidad sa Jordan, sa kabila ng patuloy na bantay, patuloy pa ring nakikipag-ugnayan si Reina Rania sa publiko at nagtataguyod ng mga advokasya na malapit sa kanyang puso. Ito ay ang kombinasyon ng tapang
at pagmamalasakit na nagpaparami hindi lamang sa kanya bilang isang iniibig na reyna, kundi bilang isang tao na nangangailangan ng pinakamahusay na seguridad na maaaring ibigay ng pera at kapangyarihan. Samantala, habang kailangan ng mataas na seguridad ang posisyon ni Reyna Rania, ipinapakita ng mga kamakailang kilos ni Sultan Haitham bin Tariq sa Oman kung gaano kahalaga ang isang matatag na proteksyon para sa mga pinuno na nagbabago ng seguridad ng bansa. Sultan Haitham bin Tariq, mula nang siya ay umupo noong Enero 2020, nagsimula si Sultan Haitham ng malawakang reforma sa mga sistema ng depensa at seguridad sa Oman. Binago niya ang Konseho ng Depensa, dinala ang mga miyembro ng pamilyang royal at mataas na opisyal upang matiyak na loyal at epektibo ang konseho. Kasama rito ang pag-promote ng mga opisyal at paglikha ng mga bagong key positions para patatagin ang seguridad ng bansa. Bakit kailangan ng napakatibay na seguridad? Ang malawakang reformang ginagawa ni Sultan Haitham ay hindi nakaligtas sa kontrobersya. Kinakailangan ng kanyang mga pagbabago para mapaunlad ang militar at seguridad na infrastruktura ng Oman, ngunit may ilang risks din ito. Sa pag-alis ng mga makapangyarihang personalidad mula sa mga posisyon sa kapangyarihan at pagtatalaga ng bagong mga pinuno, siya ay di maiiwasang magdulot ng ilang pagtutol. Ang kanyang mga hakbang sa seguridad ay nagpapakita ng pangangailangan na protektahan ang sarili mula sa mga posibleng reaksyon sa mga matataas na panganib na ito. Ang seguridad ni Sultan Haitham ay nasa mataas na antas salamat sa isang muling istrukturang konsilyo ng depensa at isang rebisadong konsilyo ng seguridad. Pinoprotektahan ng piling Royal Guard at Special Forces ang kanyang seguridad ay isang prioridad sa kabila ng isang palaging nagbabagong larangan ng politika. Kung makikita mo siyang napapalibutan ng isang sistema ng seguridad na karapat-dapat sa isang pelikulang aksyon na puno ng enerhiyang octane, iyon ay dahil siya ay nalulunod sa isang mataas na panganib na laro ng chess ng politika. Ang kanyang tungkulin at proteksyon ay mahalaga sa pagbabalanseng isang mapangilabot na rehiyon. Hindi lamang si Sultan Haitham ang may mataas na antas na seguridad. Si Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan ay mayroon ding kapantay na kahanga-hangang sistema. Lubos na protektado na maaaring mahaluang isang ahente ng isang pribadong ahensya ng pagsusuri. Bilang Vice-Presidente at Vice-Premier Ministro ng Emiratong Arabong Nagkakaisa, siya ay isang pangunahing bahagi ng isang rehiyon kung saan ang kaligtasan ay lubos na pinahahalagahan. Ang kanyang mga matataas na posisyon ay may kasamang mga responsibilidad ng mataas na panganib na nagpapakita sa kanyang sistema ng seguridad. Sa pagganap ng maraming papel tulad ng pag-iimbestiga sa mga soberanong pondo ng Emiratong Arabong Nagkakaisa at pagiging isang pangunahing mamuhunan sa pandaigdigang larangan, siya ay hindi lamang isang pampublikong personalidad, kundi isang pangunahing elemento sa pananalapi at pandaigdigang politika. Ang kanyang proteksyon ay naglalaman ng isang mahigpit na network ng mga Royal Guard, Special Forces at mga sistemang pangmantinig. Lahat ay nagtutulungan upang tiyakin ang kanyang kaligtasan sa harap ng mga komplikasyon ng kanyang mga responsibilidad. Bakit ganun kahalaga? Maliban sa kanyang malakas na impluensya, siya ay sangkot sa malalaking pamumuhunan tulad ng pagmamay-ari sa Manchester City FC at iba pang malalaking mga proyektong pang-sport. Ang ganitong pagkakalantad, kasama ang kanyang malakas na impluensya sa politika at ekonomiya, likas na nangangailangan ng antas ng seguridad na naaayon sa isang pangunahing tauhan ng mga matagumpay na pelikula. Kaya, kung makakakita ka ng Sheikh Mansour na nakapalibot sa isang team na handang hadlangan ang anumang banta, alamin na siya ay nakahimlay sa komplikadong labirinto ng mga pinansya
at pampolitika sa pandaigdigang antas. Walang espasyo para sa pagkakamali o mga sorpresa. Ang susunod na taong nasa listahan ay isa ring namumuno ng isa sa pinaka-elitistang mga team ng seguridad sa mundo. Ang Hari Mohammed VI ng Morocco ay lubos na seryoso sa seguridad. Ang kanyang team ng proteksyon ay isa sa pinaka-elite sa mundo dahil sa kanyang impluensya sa bansa at sa mundo ng Arabo. Kahit mataas ang kalidad, maaaring magkaroon ng mga pagkakamali. Tulad noong 5 seguridad ang pinabalik para mag-training matapos ang mga maling nagawa sa pagbisita sa Costa do Marfim. Kumilos agad ang hari, pinalitan agad ang mga ito. Ang detalye ng seguridad ay napakahigpit, kaya't ipinagbabawal ang mga cellphone sa palasyo at sa mga royal events. Wala pangangalampag na tinatanggap pagdating sa seguridad ng hari. Ang Prinsipe Moulay Hassan, panganay na anak ng hari at tagapagmana ng trono, ay labis na pinoprotektahan. Ang kanyang seguridad, kasama ang mga bodyguard, armored vehicles at kooperasyon sa Moroccan intelligence ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanyang hinaharap na papel bilang hari. Kahit sa kanyang pang-araw-araw na buhay, mula sa pag-aaral hanggang sa pagre-representa sa Morocco sa mga internasyonal na event, nakapalibot si Moulay Hassan ng mataas na antas ng seguridad. Gayunman, ang antas ng proteksyon na ito ay hindi mapagkakasunduan ng mga hamon. Noong 2017, si Khalid El-Wahi, pinuno ng seguridad ni Moulay Hassan, ay biglang namatay dahil sa atake sa puso sa misteryosong mga pagkakataon. Ibinahagi ang mga ulat kung saan ang ilan ay nagsasabing natagpuan siya sa kanyang hotel room sa Tetuan, habang sinasabi ng iba na dinala siya sa isang military hospital sa Rabat. Ang di inaasahang pagkamatay nito ay nagbigay diin sa napakalaking presyon at responsibilidad na kaakibat ng misyon na protektahan ang hinaharap na hari. Sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy na tinutupad ni Moulay Hassan ang kanyang mga tungkulin bilang isang prinsipe na may bigat ng hinaharap ng kaharian sa kanyang mga balikat. At pagdating sa isang hinaharap na trabaho sa pagpapamahala ng isang bansa, isa pang karagdagang proteksyon ay napakahalaga. Ang Prinsipe Moulay Hassan ay mahusay na protektado para sa kanyang hinaharap na tungkulin, gayon din si Sheikha Moza bint Nasser. Isa siya sa pinakamakapangyarihang babae sa gitnang silangan at hindi bago sa mga ilaw o pangangailangan ng mataas na antas ng seguridad. Bilang pangalawang asawa ng dating emir ng Qatar at ina ng kasalukuyang emir, siya ay isang pangunahing personalidad sa pamilyang royal ng Qatar na agad na naglalagay sa kanya sa isang kategoryang lubos na protektado. Ang kanyang impluensya ay umaabot sa layo ng mga hangganan ng Qatar. Dahil sa kanyang kontribusyon sa pandaigdigang edukasyon at sa sosyal na reforma, si Sheikha Moza ay may mahalagang papel sa pagpaplano ng edukasyonal na kalagayan ng Qatar. Itinatag ang mga institusyon tulad ng Qatar Foundation at Education City. Ang mga tagumpay na ito ay nakakakuha ng internasyonal na pansin at hindi nakakagulat isang matibay na sistema ng seguridad. Patungkol sa protokolo ng seguridad, nauunawaan kung panatilihing lihim ito, ngunit ligtas na isipin na siya ay may kasamang koponan ng mga profesional na lubos na sanay sa kanyang tabi, 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Sa isang rehiyon kung saan ang politika ay maaaring maging kasing labil ng klima sa disyerto, mahalaga ang magkaroon ng matibay na sistema ng seguridad. Bakit nga ba kailangang magkaroon si Sheikha Moza ng isang napaka-intensibong proteksyon? Dahil bilang isang pangunahing puwersa sa likod ng mga pambansang at internasyonal na mga inisyatibo, mahalaga ang pagtitiyak sa kanyang seguridad. Sa huli, ang pagpapabuti ng mundo ay isang mahirap na tungkulin at ang mapanatiling ligtas habang ginagawa ito ay mas challenging pa.
Iniwan ang pamilyang royal upang nakatuon sa isang mas kontrobersyal na personalidad. Ang seguridad ni Bashar al-Assad ay hindi maipapasok na naglalagay sa kanya sa pagitan ng mga pinakamatibay na protektadong Arabo sa mundo. Nahulog sa isang brutal na digmaang sibil sa mahabang panahon, gawang ng kanyang rehimen ang maraming kaaway sa loob at labas ng bansa. Ang pagkakasangkot ng lider ng Syria sa matinding paglabag sa karapatang pantao at umano'y mga chemical attack ang nagpapahantong sa kanya bilang pangunahing target ng iba't ibang mga faksyon na nagnanais na mapatalsik siya. Kamakailan lamang si Assad ay kumita ng atensyon sa pamamagitan ng pagpapatupad ng malaking reorganisasyon ng sistema ng seguridad sa Syria, kabilang ang malaking pagbabago sa pamumuno. Si Kifa Melem ay pumalit kay Major General Ali Mamluk na kinilala sa kanyang diskretong pamamaraan at bilang isang kilalang personalidad sa seguridad ng Syria mula dekada 1980. Ang aksyon na ito ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya ni Assad upang lumayo sa pamana ng kanyang ama, si Hafez al-Assad, na kilala sa matibay na pamahalaan at pagtatatag ng malawak na network ng seguridad. Sa pagpapatupad ng mga pagbabagong ito, mukhang sinusubukan ni Bashar na baguhin ang kanyang rehimen at palakasin ang kanyang sariling pagkakakilanlan, hiwalay sa anino ng kanyang ama. Ang pagbabagong ito ay maaaring magbunsod din ng isang pagbabago sa estratehiko sa gitna ng mga pagbabago sa mga internasyonal na alyansa, lalo na sa mga komplikadong relasyon sa Rusya at Iran. May ilan na itinuturing ang aksyong ito bilang isang tugon sa mga presyur mula sa loob at labas, habang ang iba naman ay itinuturing itong isang karaniwang pangunahing pampulitika. Sa anumang paraan, hindi biro ang seguridad ni Assad. Ang kanyang patakaran para sa proteksyon ay kasama ang mahigpit na security detail at isang network ng mga tapat na nagtitiyak na ang mga hindi autorisadong tao ay hindi makalapit ng labis. Kung ang seguridad ni Assad ay nagpapakita ng kanyang mataas na panganib na papel sa Syria, ipinapakita ng proteksyon ng General Khalifa Haftar ang mahigpit na seguridad na kailangan para sa isang mataas na ranggong militar sa Libya. Pareho silang mahusay na protektado, ngunit may kaugnayan sa kanilang mga tungkulin sa isang volatile na kapaligiran. Ang General Khalifa Haftar, pinuno ng Libya, ay mayroong buhay na pinapaligiran ng maraming layer ng proteksyon, isang pangangailangan sa politikal na kaguluhan ng Libya. Ang seguridad ni Haftar ay napakahalaga dahil sa kanyang kontrobersyal na papel sa kasalukuyang digmaang sibil sa Libya. Bilang leader ng tinatawag na Libyan National Army, siya ay haharap sa matinding resistensya mula sa iba't ibang kalabang factions. Ang kanyang polemikong mga alyansa, kabilang ang may Rusya at Emiratong Arabo, pati na rin ang paggamit niya ng mga puwersa paramilitar tulad ng Grupo Wagner at mga mandirigmang pro-Damasco mula sa Syria ay nagpapahantong sa kanya bilang pangunahing target ng mga pagtatangkang pagpatay at panghahalughog. Upang mapanatili ang kanyang kaligtasan, tinanggap ni Haftar ang isang mahigpit na protokolo ng seguridad na sumasakop sa mga armored vehicle, heavily armed guards at fortified bases. Lahat ay idinisenyo upang hadlangan ang posibleng mga atake mula sa mga kaaway, sa politika at mga kalaban na milisya. Ang kanyang pinakabagong mga interaksyon sa mga autoridad ng Rusya, kabilang ang isang mahalagang pagbisita sa Moscow, ay nagpapakita ng kanyang seryosong pagtingin sa kanyang sariling kaligtasan. Sa katunayan, maaaring mapabuti pa ng mga pinakabagong kasunduang pangdepensa na kasalukuyang pinag-uusapan na may kinalaman sa mga sistema ng depensa sa himpapawid at bases ng Navy, ang mga malalawakang hakbang sa seguridad na kanilang pinairal.
Habang ang seguridad ni Haftar ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan sa larangan ng politika militar, ang susunod sa listahan, si Prinsesa Haya bint Hussein, ay naririto prinsipalmente dahil sa kanyang kilalang dating asawa, ang Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Siya ay nagpapakita na paminsan-minsan ang mataas na pagsasalig ng royalty ay nangangailangan ng higit pa sa isang simpleng korona upang manatiling ligtas. Matapos ang mapanganib na diborsyo kay Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kailangan ni Prinsesa Haya ng mataas na antas ng proteksyon dahil sa mga banta mula sa kanyang dating asawa. Sa isang makabuluhang desisyon ng mataas na hukuman ng London, siya ay tumatanggap taon-taon ng isang kahanga-hangang halagang 11 milyon upang punduhan ang kanyang seguridad. Ang malaking badyet na ito ay naglalaman ng isang flota ng armored vehicles, mga private jet, helicopters at isang grupo ng mga bodyguard. May isang dahilan ang lahat ng kaguluhan na ito. Ang record ng komportamento ng Sheikh kasama ang plano para dukutin ang kanyang sariling mga anak at ang paglustay sa komunikasyon ng Prinsesa Haya ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga banta laban sa kanya. Ang kanyang protokolo sa seguridad ay hindi nagkakalayo sa isang script ng matagumpay na pelikula. Ang prinsesa at ang kanyang mga anak ay mayroong isang maliit na armadong puwersa ng proteksyon. May armored vehicles na sinusundo sila sa kanilang mga destinasyon para sa bakasyon at mga eksperto sa cybersecurity na laging alerto. Ang kanyang mansyon malapit sa Kensington Palace ay pinapaligiran ng mga advanced security features kasama na ang mga ballistic blankets at mga kamera. Ang seguridad ng Prinsesa Haya ay napakatibay na nagpapangyari sa Fortaleza de Fort Knox na tila isang lemonade stand. At lahat tayo ay alam kung bakit. Walang sinasabi ang proteksyon tulad ng isang taunang badiyet na nagkakahalaga ng 11 milyon. Huli, ngunit hindi kaunti ang halaga, narito si Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud, ang monarka ng Saudi Arabia, isa sa pinakamayaman na leader na may itinatayong personal na kayamanan na tinatayang $18 billion. Haring Salman bin Abdulaziz Al Saud, bilang hari ng Saudi Arabia at isang personalidad na may kahanga-hangang personal na kayamanan na $18 billion, ang kanyang seguridad ay halos tulad ng isang muog. Ang kanyang tunay na proteksyon ay hindi lamang para ipakita ang papel ni Haring Salman sa mahahalagang pangyayari sa geopolitika, tulad ng pagiging pangulo ng interbensyong Saudi sa Yemen at pagsubaybay sa ambisyosong vision ng Saudi 2030 na naglalagay sa kanya sa sentro at hindi palaging sa isang magiliw na paraan. Idagdag mo rito ang isang kasaysayan ng mga banta at pangyayaring mataas ang profile, kabilang ang pagpatay sa kanyang pangunahing guwardiya, Major General Abdul Aziz Al Fagam, at maliwanag na dapat ay una sa linya ang kanyang mga hakbang sa seguridad. Kilala si Major General Fagam bilang pinakatiwalaang gwardiya ng hari at naglingkod din siya sa yumaong Hari Abdullah. Hindi lamang nagulat ang bansa sa kanyang kamatayan, kundi nagtampok din ito ng mga spekulasyon hinggil sa mga posibleng palasakang pangyayari sa kaharian. May ilang mga ulat na nagmumungkahi na maaaring itiniwalag si Fagam kamakailan lamang dahil sa kanyang kaalaman sa mga sensitibong impormasyon, kabilang ang mga posibleng koneksyon sa pagpatay sa mamamahayag na si Jamal Khashoggi. Mayroon din mga hindi nakumpirma na aligasyon na ang pumatay kay Fagham ay may koneksyon sa mga mahalagang kasapi ng pamilyang Royal Saudi. Dahil sa kalikasan ng mataas profile na posisyon niya at sa mga pangyayari kamakailan, hindi katakataka na mas pinaigting ngayon ang kanyang proteksyon kaysa noon. Sa huli, siya mismo ay literal na ang pinakamahalagang personalidad sa kaharian. Mula sa mga pangulo tulad ni Benjamin Netanyahu,
na pinoprotektahan ng mapagmatyag na mga mata ng Shin Bet hanggang sa mga lider tulad ng Sultang Hassanal Bolkiah ng Brunei na umaasa sa alamat na unidad ng reserbistang Gurkha para sa kanyang seguridad. Ang pinakamaimpluwensyang lider sa mundo ay palaging nasa panganib. Nagtataka ka na ba kung ano ang kinakailangan upang protektahan ang pinakamalakas na mga tao sa planeta? Huwag nang magtaka pa. Magpatuloy sa pagbasa habang ilantad namin ang listahan ng pinakapinoprotektahan ng mga pangulo sa mundo at alamin ang iba't ibang antas ng seguridad na nagbibigkis sa kanila. At ano ang mas mabuting paraan para simulan kundi kasama ang ating kaibigan sa South Korea, Presidente Yoon Suk Yeol. Pagdating sa mga kapangyarihang lider sa pandaigdigang eksena, tiyak na isa si Presidente ng South Korea, Yoon Suk Yeol, na dapat isaalang-alang na pangalan. Nang umupo sa pwesto noong Mayo ng 2022, matapos ang isang mahigpit na eleksyon, dala ni Yoon ang reputasyon ng pagiging isang matigas at tuwirang taga-promote na lumalaban sa katiwalian na parang isang superhero sa pagtugon sa krimen sa buong lungsod. Ngunit walang malaking leader ang nag-iisa, lalo na kung may isang malaking target sa kanilang likod tulad ni Yoon Suk Yeol. Dito pumapasok ang Presidential Security Service, PSS. Samantalang madalas na nangunguna ang Secret Service ng Estados Unidos pagdating sa seguridad sa pandaigdigan, kung tatawid ka ng mabilis sa dagat ng hapon, sige, baka hindi gaanong mabilis, makikita mo ang South Korea na nagpapamalas ng kanilang sariling seguridad sa pamamagitan ng Presidential Security Service o PSS. Patunay sa Secret Service ng Amerika, ang PSS ay naghahalinhinan ng antas ng kahusayan at tahimik na dedikasyon na nagmumungkahi ng mas detalyadong pagsusuri. Ang mga ahente ng PSS ay mga elite, pinili ng maingat mula sa mga hanay ng pinakamahuhusay na puwersa ng pulisya at militar ng bansa. Sa masigasig na pagsasanay at mataas na teknolohiya, sila ay handa para harapin ang lahat, mula sa mga internasyonal na banta hanggang sa mga gusot sa loob ng bayan. Ang Presidential Convoy ay kahanga-hanga, binubuo ng mga armored vehicles at SUVs na nilagyan ng pinakasalig na mga feature ng seguridad. Ang mga sasakyang ito ay nilikha upang kayanin ang pinakamatinding mga atake, tiyakin ang kaligtasan at proteksyon ng Pangulo sa paggalaw. Ang Presidential Residence, kilala bilang Blue House, sa isa naman gumagana bilang isang tunay na kuta na may iba't ibang mga layer ng seguridad at regular na pagsasanay para sa pagharap sa iba't ibang mga senaryo, mula sa mga teroristang atake hanggang sa mga likas na sakuna. Samantalang pinamumunuan ni Presidente Yoon ang South Korea, ang PSS ay tahimik na nagsasagawa sa likod ang scenes, ngunit laging handang umaksyon agad. Sa kaso ng Prime Minister ng Israel, Benjamin Netanyahu, ang Shin Bet, internal na serbisyo ng seguridad ng bansa, ay may mahalagang papel sa pagkakatiyak ng kanyang proteksyon, pati na rin ng kanyang pamilya at iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Ang Shin Bet ay gumagamit ng iba't ibang mga hakbang tulad ng advanced surveillance, pagkuha ng impormasyon, mahigpit na security protocols at highly trained agents sa counter-espionage. Sa mga kasangkapan na ginagamit kasama na ang mga machine guns, rifles at sniper rifles, pati na rin ng mga kilalang pistola na Glock 17 at Sig Sauer P226 na pinili dahil sa kanilang reliability at precision sa short distances. Ang mga security agents ng Shin Bet na nagpoprotekta kay Netanyahu ay mga experienced professionals sa hand-to-hand combat, marksmanship at tactical operations. Sila ay tunay na mga experts sa maraming larangan, handa sa anumang hamon. Kaya naman, mag-isip ka ng 2 beses bago subukang gumawa ng kahit ano, dahil sila ay may kasanayan na pati si Batman ay igagalang.
At hindi rito nagtatapos. Ang Prime Minister ay may high-tech convoy na binubuo ng maingat na pagpili ng mga armored vehicles at SUVs na kayang mag-resist sa posibleng mga pag-atake. Ang mga sasakyan na ito ay may advanced security features tulad ng bulletproof glass, reinforced doors at advanced communication systems. Ang Sultan ng Brunei ay may napakalaking yaman na may net worth na lampas sa 30 bilyong dolyar. Si Sultan Hassan al-Bolkiah ay isa sa pinakamayaman sa mundo. Naturalmente, kailangan niya ng security scheme na kaangkop sa kanyang mataas na posisyon. Halimbawa, kung ako ay naliligo sa ganitong uri ng pera, pipiliin ko ang isang security team na binubuo ng mga superheroes. At halos ganun na nga ang mayroon ng Sultan ng Brunei. Baka hindi sila tunay na mga superhero, ngunit halos na rin ang Gurkha Reserve Unit o GRU. Kinikilala ang GRU sa kanilang disiplina, pagkamatapat at napakagaling na kasanayan sa pakikidigma. Sa pinakaikalalim, sila ang mga perpektong katawan guard na dapat mong kasama kung ikaw ay napapaligiran ng bilyon. Kilala bilang Praetorian Guard, ang koponang binubuo ng mga dating Gurkhas, pinamumunuan ng mga retiradong British commanders. Hindi lamang sa palasyo tumutok ang kanilang serbisyo. Bukod dito, sila rin ay kumikilos bilang lihim na puwersang espesyal ng Brunei. Nag-ooperate bilang isang covert operations unit na diretso sa ilalim ng mga utos ng sultan. Ang Gurkha Reserve Unit ng Brunei ay armado ng iba't ibang armas upang siguruhing ligtas ang sultan. Kasama dito ang tradisyonal na mga armas ng Gurkha tulad ng kukri, isang kurbadong kutsilyo na kilala sa kahusayan sa labanang may maikli na layo. Bukod dito, gumagamit din sila ng mga modernong armas tulad ng assault rifles, pistols at precision rifles upang harapin ang iba't ibang potensyal na panganib. Sa pangkalahatan, hinihahalo ng GRU ang tradisyonal na kasanayan sa pakikipaglaban ng Nepal, kasama ang kasalukuyang militar na teknolohiya upang bumuo ng isang kumpletong sistema ng seguridad para sa Sultan ng Brunei. Sa India, ang Prime Minister Narendra Modi ay may SPG, isang koponan ng mga eksperto sa seguridad na dedikado sa pananatiling ligtas niya, na kumikilos bilang elite bodyguard unit ng India para sa Prime Minister. Kilala ang Special Protection Group o SPG na may pamantayang ginto sa seguridad sa buong bansa, nagpapakita ng kanilang kahusayan sa paraan kung paano nila pinapamahalaan ang convoy ng Prime Minister. Sa pag-oorganisa ng pagbiyahe ng Prime Minister, ang Special Protection Group ay mayroong isang flota ng mga armored na mga sasakyan, kabilang ang mga Mercedes Maybachs, armored BMWs at Range Rovers. Lahat ay may pinakabagong seguridad na kagamitan upang masigurong protektado si Modi. Ang mga sasakyang ito ay esensyal na mga naglalakihang bunkers, nag-aalok ng antas ng seguridad na VR-10 at kayang tumagal mula sa bala ng maliit na armas hanggang sa pagsabog ng 15 kilojoules na TNT. Sa Alemanya, hindi nag-iisa si Chancellor Olaf Scholz, mayroon din siyang Federal Criminal Police Office na kilala bilang Bundeskriminalamt na nangangalaga ng kanyang seguridad. Ang koponang ito ng mga eksperto sa pagsasaliksik ng krimen, armado ng mga kagamitang at epektibong alemang pinamumunuan, ay handang magpigil ng anumang bantas na nailalapat sa VIP. Sa kanilang paglalakbay, karaniwan ng binubuo ng kombini ng Chancellor of Germany ang iba't ibang sasakyang espesyal na dinisenyo upang masigurong seguridad at epektibidad. Kabilang sa mga high-performance na mga sasakyang ginagamit upang protektahan ang Chancellor of Germany ay mga sedan tulad ng Audi A8, Mercedes-Benz Clase S at BMW Series 7 na may bago at mga advanced na seguridad at mga sistema ng komunikasyon. Gumagamit din ang BKA ng iba't ibang armas at kagamitan upang mapanatili ang proteksyon ng Chancellor.
Ang siyas mga ahente ng BKA ay armado ng mga pistola tulad ng mga mula sa Heckler & Koch o Sig Sauer para sa agaran depensibong paggamit kung kinakailangan, bukod sa pagdadala nila ng submachine guns tulad ng Heckler & Koch MP5 o MP7 para sa proteksyon sa mga nakasaraang lugar. Ang SGF, kilala bilang Situation Center, ay nagbibigay tuon bilang ang sentro ng mga taktikal na operasyon, responsable sa pagplanong mabuti at pagkukordina ng bawat aspeto ng seguridad ng Chancellor. Bukod diyan, hindi nagtatrabaho ng nag-iisa ang BKA sa kanilang mga tungkulin sa proteksyon, kundi nakikipagtulungan ito ng malapit sa iba pang ahensya tulad ng pambansang pulisya at mga puwersa ng Estado upang magtayo ng isang network ng seguridad sa iba't ibang antas. Ang kooperasyong ito ay pumapailan lang hanggang sa mga internasyonal na institusyon ng pagpapatupad ng batas tulad ng Europol at Interpol na nag-aasigurong ang seguridad ng Chancellor ay isang pandaigdigang inisyatibo. Si Hari Mohammed VI ng Morocco ay hindi lamang isang hari, kundi isa ring kilalang negosyante. Ang kanyang kayamanan ay iniuwi sa mga halaga na nag-iiba mula 2.1 bilyon hanggang higit pa sa $8.2 billion. Dahil sa kanyang napakalaking yaman at impluwensiya, ang proteksyon ay naging mahalaga. Dahil dito, umaasa siya sa Royal Moroccan Guard, isang koponan ng mga elite na bodyguard na maingat na pinili upang mapanatili ang seguridad ni Mohammed at ng kanyang royal entourage. Ang mga pinagmulan ng prestihiyosong unit na ito ay sumasalamin noong taong 1699, noong panahon ng panunungkulan ng Sultan Alawi Muley Ismail. Ang Abid al-Bukhari ay nabuo bilang isang pangkat militar na binubuo ng mga aliping itim na naorganisa sa mga permanenteng unit ng infantry at cavalry, kilala bilang Black Guard dahil sa kulay ng kanilang balat. Hinatak mula sa Haratin, ang itim na lahi sa timog ng Morocco at sub-Saharang Africa, pati na rin sa iba pang itim na naninirahan sa rehiyon. Sila ang naging pundasyon ng modernong Royal Moroccan Guard. Ang entourage ng Hari ng Morocco ay kahanga-hanga rin, gamit ang mga sasakyang pangluho tulad ng Mercedes-Benz S-Class hanggang sa elegante BMW 7 Series upang tiyakin na siyang kanyang kadakilaan ay maglakbay ng may estilo at kaginhawaan. Gayunpaman, sa kaso ng pangangailangan para sa pag-atake, ang Royal Guard ay armado ng iba't ibang uri ng armas tulad ng SA-21, M16A2, FNFL, AK-47 at M4A1. Sa Nigeria, ipinagkakatiwala ni Pangulong Bola Ahmed Tinubu ang kanyang seguridad sa State Security Service, SSS, na kilala rin bilang Department of State Security o DSS. Itinatag noong Hunyo 1986 matapos ang paglutas ng National Security Organization, ang DSS ay nagsisilbing depensibong haligi ng bansa laban sa mga panganib sa loob. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang mga ahente ng iba't ibang armas, ang ahensya ay nangangasiwa sa ilalim ng kumpidensyalidad. May mga classified na empleyado at isang taunang badyet na hindi pwedeng sabihin na direktang nagre-report sa tanggapan ng Pangulo. Ang kanilang punong tanggapan, ang Yellow House sa Abuja, ay isang mug na sumisimbolo sa pangunahing papel ng DSS sa seguridad ng bansa. Ang konboy ni Pangulong Tinubu ay isang tanawin na dapat masaksihan, binubuo ng mga sasakyan ng unang klaseng handa para maipatupad ito ng may estilo at seguridad. Karaniwan, sa unahan ng grupo ay ang mga sasakyang matibay na may panangga, tulad ng heavily armored na SUV Lexus na nag-aalok ng hindi mapapantayang proteksyon laban sa posibleng banta. Ang sasakyang ito ay may advanced na mga security feature, kabilang ang bulletproof glass at reinforced body armor na nagtatamasa ng seguridad ng presidente sa buong panahon. Si Abdel Fattah el-Sisi ng Egypt ay nasa kakaibang posisyon bilang Pangulo mula noong 2014.
Ang Egyptian Republican Guard, isang unit ng antas ng dibisyon sa loob ng hukbong Egyptian, ay may mahalagang papel sa pambansang seguridad na responsableng protektahan si Presidente El-Sisi at mahahalagang pasilidad ng pamahalaan. Sa pamumuno ni Presidente El-Sisi, pinanatili ng Guard ang kanilang matibay na pangako para tuparin ang mga pangunahing pangangailangan ng seguridad ng bansa. Isang mahalagang sandali kung kailan tunay na ipinakita ng Egyptian Republican Guard ang kanilang kakayahan ay noong sa tuwirang kasaysayan ng Egypt, lalo na sa panahong may kinalaman sa napakadramatikong pangyayari na sumunod sa pag-angat ni Pangulong Abdel Fattah el-Sisi sa kapangyarihan. Noong 2013, hinarap ng Guard ang kanilang pinakamalaking hamon nang ang isang militar coup ay nagdala kay El-Sisi sa sentro. Habang ang mga protesta ay sumiklab at ang dating Pangulong Mohamed Morsi ay tinanggal, natagpuan ng Guard ang kanilang sarili sa gitna ng kaguluhan. Binigyan sila ng responsibilidad na pigilan ang mga protesta, panatilihin ang kaayusan at tiyakin ang proteksyon ng presidente. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak sa Guard sa kanilang limitasyon na nagresulta sa malaking pagsasaalang-alang sa mga protokol ng seguridad. Ang tugon ng Guard sa mga protesta, lalo na sa mga pag-atake sa kanilang tanggapan, nagpapakita ng kahalagahan ng papel na ginagampanan nila sa proteksyon ng presidente sa gitna ng kaguluhan. Sa panahon ng coup at pagkatapos nito, gumagamit ng iba't ibang armas at kagamitan ng Egyptian Republican Guard upang protektahan si Presidente El-Sisi at iba pang opisyal ng gobyerno sa mataas na antas. Karaniwang kasama rito ang mga baril, tulad ng Heckler & Koch G3, mga variant ng AK-47 at ang FN F2000 para sa depensa sa maikli na distansya. Si Emmanuel Macron, Pangulo ng Pransya, sumusunod sa kanyang mga responsibilidad bilang presidente habang bihag sa isang kastilyo ng mga hakbang sa seguridad. Ang Grupo ng Seguridad ng Pangulo ng Republika, GSPR, na itinatag noong 1983 ay ang pangunahing unit na responsable sa pagprotekta sa Pangulo Macron. Sa ilalim ng pagtulong ng Gendarmerie Nacional at ng pambansang pulisya, ang espesyalisadong unit na ito ay may komprehensibong paraan upang tiyakin ang seguridad ng Pangulo. Armado ng isang kumpletong arsenal, ang mga kasapi ng GSPR ay may mga expandable na mga baston na ASP para sa mga sitwasyon ng di kanais-nais na paglapit, mga baril na Glock 17 at Glock 26 para sa depensang personal, mga submachine gun na Heckler & Koch MP5 at Brugger & Tomet MP9 para sa mga pribadong sandali at personal, at mga rifle na assault na Heckler & Koch G36 para sa mga kritikal na sitwasyon. Pagdating naman sa mga sasakyan, pinipili ng Pangulo Macron ang mga modelo tulad ng asul na DS7 Crossback at Peugeot 5008 na nagpapakita ng kanyang paboritismo sa mga SUV. Bukod dito, sakop ng masiglang flota ang Renault Espace na nagpapakita ng kanyang kakayahan na magsanib ng matibay at elegante sasakyan. Sa ngayon sa Cameroon, pinoprotektahan ng matagal ng Pangulo na si Paul Biya mula pa noong 1982 ng Guardia Presidensyal ng Cameroon o Garde Presidentielle du Cameroon, at bumibiyahe siya kasama ang isang armadong Range Rover Sentinel at mga limusin sa espesyal na mga pangyayari. Ang may halagang humigit kumulang sa $250,000,000 na Range Rover Sentinel ay nagpapakita kung gaano seryoso ang Pangulo ng Cameroon pagdating sa isyu ng seguridad. Hindi lamang siya nagmamaneho, kundi nagpapahayag siya ng malinaw na mensahe, "Huwag mong subukan akong galawin." Kasama sa konboy ng Pangulo ang isang kahangahangang parada, isang pangunahing palatandaan ng kanyang presensya. Binubuo ng 20 motorsiklo ng mataas na bilis, mga sasakyang pang-terrain at Mercedes-Benz Klase S
Tiyak na magbibigay ng mabilis at ligtas na transportasyon para sa Pangulo ang paradang ito. Bukod dito, higit sa 20 bodyguards ang sumasama sa kanya sa bawat paglalakbay, maging sa loob o labas ng bansa. Ang mga highly qualified na mga bodyguards na ito ay nag-aalok ng patuloy na proteksyon, pinapalakas ang kahalagahan ng seguridad ng Pangulo. Sa mga mahigpit na hakbang na ito, sa praktika, hindi maikakailang ang presensiya ng Pangulo na nagtatatag ng kanyang seguridad at ng integridad ng pamahalaan ng Cameron. Sa Brazil, pinoprotektahan ng Pangulo ng isang mataas na nai-train at may karanasan na unit, ang Batalyon ng Guardia Presidensyal, na kilala rin bilang Batalyon Duque de Caxias. Ang elite na puwersa na ito, kabilang sa hukbong Brazilian, ay nagtitiyak sa seguridad ng Pangulo at ng Palacio do Planalto, lugar ng trabaho ng Pangulo. Ang BGP ay gumagamit ng isang layer upon layer na pamamaraan sa seguridad. Ang mga opisyal na nakasuot ng formal na kasuotan ay patuloy na nagpapakita ng kanilang presensya, habang isang espesyal na unit ng pulisya sa SHOC ay handang mag-isolate ng palasyo sakaling magkaroon ng mga pagtitipon. Ito ay nagbibigay ng gradual na tugon na gumagamit ng mga hindi mamamatay na pamamaraan tulad ng spray ng paminta para sa mga minor na gulo at umaasa lamang sa mas mahigpit na mga hakbang kung talagang kinakailangan. Ginagamit ng BGP ang isang sistema ng transportasyon sa layer upang tiyakin ang epektibong at ligtas na paglalakbay para sa Pangulo ng Luis Inacio Lula da Silva. Ang isang 2019 na armadong Ford Fusion Hybrid na binuo sa Ford CD3 platform ay nag-aalok ng maaasahang at maingat na opsyon para sa pang-araw-araw na paglalakbay. Sa mga opisyal na okasyon, ang isang Rolls-Royce Silver Wraith mula sa taong 1952 ay isang sagisag ng karangalan ng bansa. Para sa mga paglipad, may access ang Pangulo sa isang flota ng mga eroplano na espesyal na naaayon. Ang isang VC-1A, isang Airbus A319 na kustomisado ay ginagamit sa mga internasyonal na flight sa katamtamang distansya, habang ang isang KC-30, isang militarized na Airbus A330-200 para sa mas malalayong distansya, ay tiyak na nagbibigay ng ligtas at maaasahang biyahe. Sa mga domestikong paglalakbay, dalawang Embraer 190 jets ang ginagamit na nagbibigay ng kaginhawaan at kaligtasan sa mga mas maikling biyahe. Sa Argentina, kung saan maaaring maging masikhay ang politika, ang seguridad ni Presidente Javier Gerardo Milei ay isang seryosong bagay, kaya't ang kanyang seguridad ay pinagkakatiwalaan sa Direksyon General de Seguridad Presidencial y Protección del Estado, isang koponan mula sa Pulisya Federal ng Argentina. Bukod sa pagprotekta sa Pangulo, itong koponang elite ay kumikilos bilang tagapagtanggol ng seguridad ng Estado dahil sa impluensya at lakas na pang-ekonomiya ng Argentina sa Timog Amerika. Ang pagtiyak sa seguridad ng Pangulo ay hindi lamang personal na usapin, kundi kritikal din upang mapanatili ang internal na kapanatagan at pagpapakita ng lakas sa labas. Ang Direksyon General de Seguridad Presidencial y Protección del Estado ay nagtitiyak na ligtas si Presidente Milei sa tulong ng isang flota ng mga asset sa salupa at hangin na nakapwesto sa heliporto ng Isla de Marche. May iba't ibang uri ng eroplano sila mula sa MBB Bow 105 para sa mga light mission hanggang sa Eurocopter EC-145 para sa VIP transport. Ginagamit ang mga jet Cessna Citation FOP para sa long-haul flights, habang ang iba pang eroplano ay ginagamit sa medical evacuations, search and rescue, firefighting at tactical operations. Ang flota ng Direksyon General ay kinabibilangan ng mga sedan at SUV tulad ng Ford Focus at Ranger, pati na rin ng mga armored vehicles mula sa BDX at Dongfeng para sa karagdagang seguridad. Ang weaponry na available ay nagmula sa Beretta 92 pistols hanggang sa FN Minimi machine guns
na nagbibigay ng handa para harapin ang anumang banta sa seguridad ng Presidente Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa ng Portugal. Sa teritoryo ng Portugal, ang seguridad ng Presidente Marcelo ay tiniyak sa pamamagitan ng isang koordinadong pagsisikap ng iba't ibang espesyalisadong unit. Ang Presidential Security Service ay kumikilos bilang intimate circle ng mga tagapagtanggol ng presidente, nakahawig ng isang highly trained team ng personal security. Sa patuloy na bantay, sila ay nagpoprotekta sa presidente sa kanyang opisyal na mga residence at private engagements. Nababalutan ng pilotong presidensyal ng Guardia Nacional Republicana o sa kilala bilang GNR ang unit na ito. Ang elite officers ng GNR ay bumubuo ng isang notable protective presence sa paligid ng presidente sa mga public events na nagsilbing mga reliable guardians para tiyakin ang seguridad sa gitna ng mga karamihan at official events. Ang mga security forces na nakapalibot sa Presidente Marcelo ay nagbibigay prioridad sa diverse armament para maepektibong maprotektahan siya. Matapos gamitin ng iba't ibang pistols, ang Glock 19 pistol ay naging standard dahil sa kanyang reliability at ergonomics. Ipinatupad ang pagpapalit sa mas lumang models tulad ng Walther PP na nagbibigay ng consistent platform para sa mga officers. Bukod sa mga pistols, kasama rin sa kanilang equipment ang iba pang armas. Ang gamit ng mga opisyal ay kinabibilangan ng iba't ibang shotgun, submachine gun at machine gun mula sa kilalang mga tagagawa tulad ng Heckler & Koch, FN Herstal at Browning na tumutugon sa mga tiyak na pangangailangan sa operasyon upang tiyakin ang kinakailangang lakas ng putok sa mga senaryo ng pangkaligtasan ng Pangulo. Ang Pangulo ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, ay dumaan sa isang mahalagang pagbabago sa gitna ng kasalukuyang alitan, nagiging isang simbolo ng pagtibay na katulad ni Churchill. Sa kabila ng resulta ng kasalukuyang pagsalakay ng Rusya, si Zelensky, na 46 taong gulang, ay maaaring agarang kilalanin bilang isang pambansang bayani sa kasaysayan ng Ukraine. Gayunpaman, ang kalikasan ng digmaan ay nangangailangan ng mas mahigpit na mga hakbang sa seguridad para sa kanyang proteksyon, na hinahawakan ng Presidential Brigade Hetman Bohdan Khmelnytsky, isang espesyalisadong militar na unit na nakatuon sa proteksyon ng Pangulo ng Ukraine, na siya ring nagsisilbing Supreme Commander-in-Chief ng Armed Forces. Binubuo ng 5,000 mataas na kwalipikadong profesional, bumubuo ang Presidential Brigade ng isang hindi matitinag na kalasag sa paligid ni Pangulo Zelensky na nagtatamasa ng patuloy na proteksyon ng 24 oras kada araw. Ang mga veteranong ito na may espesyalisasyon ay kumuha ng kanilang karanasan habang sila ay aktibo sa pakikilahok sa Russo-Ukrainian na alitan, lalo na sa Battle of Bakhmut, na bunga ng pagsalakay ng Rusya sa Ukraine noong 2022. Alin sa mga ito ang tingin mong mas epektibong konfigurasyon ng seguridad ng Pangulo? Ibahagi ang iyong opinyon sa seksyon ng komento. At para sa higit pang nakakawili na nilalaman, bisitahin ang isa sa mga video na ipinapakita sa iyong screen.